Muling hinarap ni Trump ang Iran sa brutal na lakas militar ng Estados Unidos. Matapos bumagsak ang helicopter ng US Army na Apache 64 malapit sa kipot ng Hormuz sa baybay ng Oman sa isang insidente na iniugnay ni Trump sa aksyon ng Iran. Noong gabi ng Martes at may malakas na epekto na nitong Miyerkules, ika-10 ng Hunyo, 2026. Kinumpirma ng Central Command ng Estados Unidos ang mga pag-atake ng sariling depensa laban sa mga posisyon ng Iran sa direktang utos ng Commander-in-Chief. Ginawang banta ng Islamic Revolutionary Guard ang insidente ng akong maghihiganti at nagbanta ng bagong pag-atake laban sa puwersa ng Amerika at mga kaalyado sa Golpo. Ngunit ang reaksyon ni Trump ay mabilis, matindi at kalkulado. Pumasok sa mapa ng pressure ng Amerika ang Keishin, Sirik, Jask, Jesk, Bandarabas at Minabi. Tinarget ang mga radar, depensa sa impapawid, coastal battery, military point at estrukturang konektado sa kontrol ng Timog Iran. Habang ipinapakita ng Tehran ang lakas, lumilitaw naman ang kahinaan, salungatan at depensa sa depensa ng Iran. Pinipiga pa rin ng Israel ang Hezbollah sa Lebanon at pinalalawak ang opensiba laban sa armadong sangay ng Iran sa labas ng bansa. Naging sentro muli ang krisis nuklear matapos tanggihan ng Iran ang mga panukala at magpalipas ng oras. Ano ang nakita ni Trump? Bakit isinugal ng Iran ang lahat? Paano nagawang baliktarin ng Estados Unidos ang presyon? Ikukwento ko lahat yan. Kung gusto mo ng diretso nilalaman, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Chinyuri ng gobyernong Trump ang pagbagsak ng Apache bilang direktang pag-atake sa mga puwersang Amerikano sa isa sa pinakasensitibong rehiyon sa mundo. Nagpapatrolya ang sasakyang panghimpapawid sa tubig malapit sa kipot ng Hormuz, mahalagang daanan ng enerhiya, kalakalan at pandaigdigang seguridad. Nailigtas na buhay ang 2 sundalo at maayos ang lagay nila. Ngunit hindi nagkasya ang Washington sa isang diplomatikong pahayag lang. Dumating ang tugon sa mga pag-atake sa teritoryo ng Iran, lalo na sa lalawigan ng Hormuzgan sa timog. Doon makikita ang mga daungan, baterya ng missile at depensa na gamit ng rehimen para bantaan ang paglalayag. Pinalit ni Trump sa publiko ang tindi ng insidente nang sabihin niyang walang namatay, ngunit hindi ito nangangahulugan ng kahinaan. Di naglaon, sunod-sunod na pag-atake ang inilunsad ng Estados Unidos na kabaligtaran ng ipinakita. Ginamit ng White House ang panlabas na katahimikan bilang panakip sa mas matinding tugon militar. Simple lang, uwag ibigay sa kalaban ang kontrol sa desisyon, uwag i-anunsyo agad ang mga hakbang, at uwag hayaang subukan ng Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya ang mga puwersang Amerikano ng walang kapalit. Ipinahayag ng Central Command ng Estados Unidos na nagsimula ang mga pag-atake alas 5 ng hapon, oras ng East Coast ng Amerika, bilang tugon sa pagbagsak ng helicopter. Opisyal na ginamit ang pagtatanggol sa sarili, pero mas malaki ang naging epekto nito kaysa sa simbolikong tugon lang. Ang pag-atake sa radar at depensa sa impapawid ay hindi lang para magparusa, kundi para bulagin ng kalaban, bawasan ang kakayahan nitong tumugon at magbukas ng espasyo kung kailanganin ang panibagong bugso. Diyan mas nagiging malinaw ang mensahe ni Trump. Maaring sumigaw ang Iran pero inaatake ng Estados Unidos kung saan ito pinakamasasaktan. May mga naiulat na pagsabog sa Keshim, Sirike, Minabi at iba pang lugar sa timog ng Iran. Lumabas din sa gitna ng mga islang rehiyon ng Bandarabas dahil isa ito sa pinakamahalagang lugar militar at pantalan ng Iran. Para sa Iran, ang pagkawala ng kontrol o seguridad dito ay nagpapahina sa kanilang pangunahing sandata ng pananakot sa rehiyon. Palaging sinusubukan ng rehimen na gamitin ang kipot ng Hormuz bilang pananakot sa mundo. Ngayon, si Trump ay tumutugon mismo malapit sa sugat na yon. Gumanti ang Islamic Revolutionary Guard sa pamamagitan ng matitinding salita. Nagbabala ang Iran na hindi pa palampasin ang mga pag-atake at hiniling ang pag-alis ng dayuhang puwersa sa rehiyon. Dumating ang banta kasabay ng kalituhan sa rehimen. Sinubukan ng ilang bahagi ng estrukturang Iranian na iwasan ang pananagutan sa pagbagsak ng Apache. Binanggit din ang karapatan nilang atakihin ang puwersang Amerikano dahil malapit ang mga ito sa teritoryo ng Iran. Ipinapakita ng kontradiksyon na ito ang rehimeng pilit, hati at walang kontrol sa sariling naratibo.
Matapos ang pag-atake ng Amerika, gumanti ang Iran gamit ang misil at drone sa mga base ng US sa Bahrain, Kuwait at Jordan. Ipinakita ng opensiba ng Iran ang lakas, ngunit pinatunayan din itong ayaw ng Tehran ng bukas na digmaang konbensyonal laban sa Estados Unidos. Ang rehimen ay gumagamit ng mga misil, drone, milisya at pananakot sa rehiyon. Umaatake ito mula malayo, tinatakot ang kaalyado, pinapalala ang tensyon sa Golpo at hinihikayat ang pandaigdigang komunidad na manawagan ng kalma bago umabante ang Washington. Hindi sumali si Trump sa laro ng pagkaparalisa. Ang tugon ng Amerika ay laban sa totoong lakas militar ng Iran. Ang depensang panghimpapawid, radar at baybayin ay estruktura na nagpoprotekta at nagpapalakas sa kakayahan ng rehimen na magbanta sa rehiyon. Kapag ang mga target na ito ay napasa ilalim sa puntirya, ang mensahe ay hindi lang para sa Tehran, Bahrain, Kuwait, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Israel at iba pang mga bansa sa rehiyon. Nakikita nila na handang gumanti ang Washington kapag nilabag ng rehimen ng Iran ang hangganan. Naging sentro rin ng impormasyon tungkol sa opensiba ang hukbong dagat ng Estados Unidos. Ipinakita ng mga ulat sa rehiyon ang paggamit ng cruise missile at mga pag-atake mula sa estrukturang pandagat ng Amerika. Tumataas ang presyon dahil ipinapakita ng ganitong aksyon na hindi lang eroplano o mga nakapirming base ang kinakaharap ng Iran. Nakikitungo sila sa makinaryang militar na kayang gumana sa dagat, impapawid at may real-time intelihensya. Para sa Islamic Revolutionary Guard, ang pagtatago ng sistema, paglilipat ng baterya at paggalaw ng utos ay hindi sapat na solusyon. Habang binubomba ng US ang Timog Iran, lalo namang pinipressure ng Israel ang Hezbollah sa Lebanon. Binomba ng Israel ang mga putukan at iba pang posisyon sa Timog Lebanon habang tumitindi ang tensyon kaugnay ng Iranian Axis. Sabi ng Israel, ginagamit ng Hezbollah ang mga sibilyan lugar at urban na estruktura para sa kanilang presensyang militar. Ang naging resulta ay panibagong bugso ng mga paglikas, takot at pagkawasak sa Lebanon na muli nagpapakita kung paano'y kinakalad ng proyektong Iranian ang kaguluhan lampas sa kanilang mga hangganan. Naranasan din ng Hezbollah ang pagkalugi sa kanilang pamumuno dahil sa lumalalang sitwasyon. Nagpatuloy ang Israel sa mga operasyon laban sa mga tauhan at lugar na ginagamit sa pag-atake. Para sa Tehran, mabigat ito dahil ang Hezbollah ay palaging nagsilbing estratehikong ekstensyon ng Islamic Revolutionary Guard. Kapag pinipilit na Israel ang Hezbollah, umaabot din ang presyon sa rehimeng Iranian. Nawawala ng kakayahan at sandata ang Iran sa pananakot at nakikita nitong humihina ang paligid nito. Kasama rin dito ang krisis nuklear. Itinanggi ng rehimeng Iranian ang mga ulat ng bagong panukala at tinanggihan ang matagalang pag-freeze ng uranium enrichment na gusto ng Washington. Ipinipilit ni Trump ang kasunduan na aalisan ng Iran ng kakayahang gawing panangga ang negosasyon para makakuha ng oras. Sinisikap ng Tehran mapanatili ang nuclear margin, bawasan ang parusa at panatilihin ang impluensya sa rehiyon. Ang pinagkaiba ngayon, may pag-uusap kahit may mga bombang bumabagsak malapit sa mga pasilidad militar ng rehimen. Umiiral pa rin ang diplomasya, ngunit hindi na ito pangunahing nangingibababaw. Nagsasalita si Trump tungkol sa kasunduan, ngunit tumutugon siya sa paraang militar kapag ang mga puwersang Amerikano ay tinatamaan. Ang kombinasyong ito ay naglalagay sa Iran sa mahirap na kalagayan. Ako si Milson Alves, internacionalista, at layunin kung bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Nasa video description ng mga news link. I-like ang video, mag-subscribe at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.